Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako para maghatid sa inyo ng bagong update and latest happenings about po sa mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sa TVJ at gano'n na rin sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, pindutin mo lang yung subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa nilalabas nating balita. So for today's video, dahil masyado pong nagmamagaling ang mga tape defenders. Dahil may nakita na naman po sila, Kalijatary cards, ng maibabanat po nila sa TVJ kahit wala na po sila sa katwiran. So, narito mga kadaway cards at hindi lamang tayo ang mambabasag po sa kanila, kundi na rin ang mga Showtime fans sapagkat pati ilang kapamilya fans hindi po naniniwala sa kanila. Sino nga ba naman ang maniniwala sa kanila? Pag sa kanila po nanggaling ang balita, nagmumukha lamang pong katawa-tawa dahil they are just cheap na bashers ng Itbulaga, na pretending fans ng Showtime. So, ang panibagong iniintriga ngayon ng mga tape defenders, mga Kalijatary cards, ay itong bagong segment ngayon ng TVJ na That's My Boyfriend na kanila pong sinasabi na kinopya raw ng TVJ sa Especially For You segment na mabenta daw po ng It's Showtime. Palibasa, hindi na daw po makaangat sa ratings ng TVJ at natatalo ng Showtime, lalo na sa paglipat ito sa GMA7, ay nangopya na lamang ng segment na pangtapat nila dito. Pero hayaan na po natin silang umaungaw mga kadabikads dahil alam naman natin, no choice ang mga ito, wala nang tahanang pinasara, wala na rin pong balita dito sa kanilang taping kung kailan ba babalik or kung makakabalik pa ba matapos nga pong malugi ng kanilang kumpanya. Wala rin naman pong maidaldal ang mga tape defenders patungkol sa kaso dahil lagi naman pong nagwawagi ang TVJ sa laban. Baka nga mamaya niyan magdesisyon na ang Tape Inc. na isuko na ang laban. So, eto na nga mga kadabekans, pati ang ilang kapamilya fans hindi po naniniwala sa sinasabi kagaya po nitong sinasabi ni Best Pills, ni Procnoy, Kanguso Alliance fan page, sapagkat may isa pong Showtime page ang nagparating ng kanyang opinyon at sinupalpal ang mga tape defenders na ito, Kalijatary. So, nakakatuwa no mga kadabikers na kahit po papaano ay binibigyan po ng delikadesa ng ilang Showtime fans ang It's Showtime at pati ang kanilang fandom. So, narito nga po ang post mula sa It's Showtime Clips and the Music. Sabi niya rito, napanood ko yung That's My Boyfriend at alam ko na napakadaming pagkakaiba sa Especially For You. Dahil may boyfriend at girlfriend, so hindi nangungopya. And may point po siya dito kadabikers kasi mag-expo yung nasa Showtime. Samantalang dito sa TVJ ay magnobyo, magkatipan. Malayo rin naman ito sa searching ng babagay. Ano yung parang searching boyfriend ganon? Magkaiba. Ang layo po ng konsepto. And kung dahil nga sa magkarelasyon na kaya po pinipilit ng mga tape defenders na nangopya raw ang TVJ, malabo pa rin sapagkat nauna pong in-announce na ng TVJ na may ganito po silang segment na kailangang abangan ng mga Dawikans simula sa paglipat po nila dito sa TV5. Bukod pa po riyan, meron pang pahabol si It's Showtime Clips and Music. Ang sabi niya dito, siyempre, may respeto ako sa TVJ at hindi ko binabash dahil fan ako ng Showtime. Di katulad ng iba dahil nasa GMA lang ang Showtime kaya naging fan agad sila. So, alam niyo na yung pinatatamaan sila Best Pills, Procnoy, sila Ted at sila Kanguso Alliance. Porque nasa GMA ang Showtime, biglang naging fan. Kunyari fan, pretending to be a fan dahil no choice sila, wala nang tahanang pinaka masaya or tahanang pinasara. So, nakakatawa, sabi ko nga sa inyo, kasi parang iniiwanan po ng delikadesa nitong It's Showtime Clips and Music ang Showtime at ang kanilang fandom, ang kanilang circle.
Hindi lang delikadesa, alam niyo yung parang class. May class yung kanilang circle. Unlike dito po sa mga kanguso, sa mga tape defenders na yan, na wala pong kaklas-klas and super cheap. Kaya nga pagdating po, pag nanggaling po sa kanila ang balita, katawa-tawa lang ang kanilang mga sinasabi. So, nagets nyo, Kadarvikans? Samantala, magbasa naman tayo ng komento mula sa ating mga Kadarvikans. So, mula kay Sir Froilan Juarez, magandang gabi, ay magandang umaga. Kahit anong segment ang ilabas ng Itbulaga, at kung para sa iba, boring dahil solid legit Darwikans kami, so suportahan namin yan. Same here, kasi ako naniniwala ako na nangangapa pa sila sa ngayon. So gaganda rin po ang daloy niyan and tamang kwento, nasa tamang pagdadala lang mga Kadarwikans. So, yun, for me, kailangan lang po natin sila bigyan ng time para baka pag-adjust. Sabi naman dito ni Miss Carol Cabman, magandang umaga. Matagal na po yan segment na yan. Nakapost yan last year pa, kaya alam ko yan. Kasi pinakita ng TVJ Production yan. Siyempre sa umpisa, mag-a-adjust pa yan. Kagaya nung sa Voitas 5. Nung una medyo boring. Pero kalaunan, lalo pang napaganda at nag-trending. So, ito yung sinasabi ko, Kadarvikans, na sa adjustment pa lamang po ang TVJ, ang mga host na nakatoka po dito. Pero pag nakapana po nila yan, nagamay na po nila yan, for sure magiging maganda rin po ang daloy ng segment. At saka, perfect story lang din. Anyway, sabi naman dito ni Sir Romy Obispo, magandang umaga. Magandang gabi po, Ma'am Gandara. Wala na talagang magawa yung mga basher para manira sa Itbulaga. Maghahanap ng kahit na ano lang makita ng mga bashers, and that's what makes them cheap, Sir Romy Obispo. Nagmumukha po kasi silang desperado para lamang po siraan ang Itbulaga. Lagi naman po silang nasusupalpala dahil mga wala rin naman po silang katwiran. Sabi ko nga, pangbabash na lamang po ang gawain nila, hindi pa nila husayan, hindi pa nila galingan, yung hindi po sila masusupalpal at mapapahiya. Alam niyo yun, paano po sila naging tape defenders, paano po sila nakakonect sa Itbulaga kung hindi naman po sila fan ng EB noon or wala silang alam sa Itbulaga noon. Like itong van na kanila pong binabash na manggagaya daw ang Itbulaga. Dati naman na pong may van ang Itbulaga. So, napagkahalataan na sila po yung mga kabute na bigla na lamang sumulpot dahil po sa mga halushos. Samantala, sabi naman dito ni Miss Maricar Nuevo, magandang gabi, ay umaga po sa inyo, nasanay tayo ng gabi, no? Kasi gabi lagi po tayo nag-a-update. Anyway, sabi nga niya dito, parehong may intensyon ang It's Showtime at GMA. Kila Vice, gusto nila sila ang maging or kilalanin yung number 1 na noontime show, kaya hindi sila pumayag sa offered time slot ng TV5 noon. Ang GMA naman, gusto nilang patunayan na hindi nila kailangan ng TVJ just to survive the noontime show or the noontime nila. Kaya kahit Showtime at ABS, nakipag-collab sila, kuno. Iisa lang ang intensyon nila. Magkaiba lang kuno ang pinapalabas. Sa huli, laglagan din yan. Kasi pareho nilang binibigyan ng pressure ang isa't isa. Kahit 1 week straight silang mag number 1 sa ratings, the pressure is on both Showtime and GMA, not on TVJ. At pag sumabog na ang pressure, isa sa mga yan ang kukulo at sasabog din. And may point here naman, Kadarvikans, magkaiba pa rin po ang kultura ng Showtime or ng ABS at GMA. So I think mga Kadarvikans, baka magsimula po ang bangungot ng Showtime dito sa GMA Network. So sa GTV pa nga lang po, sakal na sila. Hindi lang po sila, or should I say, ang mga kapamilya fans ang mas sakal
Kadabrikans, dahil syempre gusto po nila na ma-promote ang mga kapamilya shows, gusto po nila like itong linlang na pinapanood po nila, hindi po ma-promote ni Kim sa sarili nilang noontime show dahil bawal sa GMA. So sakal na sakal po ang programa. So, ang kanilang mga fans ang nagsasuffer at hindi po nagugustuhan yung nagiging takbo ng Showtime. Ang kinalalagyan ng Showtime. Hindi rin nagugustuhan ng fans or sila ang nahihirapan para dito sa kalagayan ng Showtime dahil under contract ito ng GMA7. So for sure, hindi po magtatagal, magkakaroon na naman ng ganitong issue sa mga fans ang kontrata ng Showtime or ng ABS at GMA. So kayo po ba kadabrikans ng inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.